So, sa intake po ay 0.06 ang gagawin natin. Good day classmate! Hindi mo pa ba alam kung paano ang tamang pag-tune up ng iyong motor? Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-tune up ng motor. Kaya kung ang motor mo ay Eurodan Harry 125, Prusi, Skygo, or BMX 125 or mga motor na Pantra, para sa iyo ang video na ito. So, alam naman natin, kapag malaki ang valve clearance ng inyong makina, ito ay maingay. At kapag naman masyado namang maliit ang gap or halos wala ng gap ang inyong valve, maaapektuhan nito yung pagsara ng valve at makakaapekto ito sa pagkasira ng inyong mga valve at dahilan para magkaroon ng power loss ang inyong makina, kaya mahina ang performance or walang power ang inyong motor. So kaya ang pag-a-adjust ng valve clearance ay napaka-importante sa inyong mga motor. Kaya wag na nating patagalin classmate, simulan na natin ang pag-check at pag-a-adjust ng valve clearance ng motor. So, ang una natin gagawin classmate ay tatanggalin natin ang top hole cap o dito yung tinatawag nating ignition timing observation hole. Dito natin makikita yung timing mark para sa pag-tune up natin mamaya. So, gumamit lang ako dito ng piso sa pagtatanggal nito classmate. Napakadali lang naman itong tanggalin. At susunod naman classmate, tatanggalin natin ang central hole. So gumamit lang ako dito ng 8mm na Y range sa pagtatanggal nitong cap ng central hole or dito sa ating magneto. So ito po kasi yung ating iikutin mamaya para ma-timing natin yung ating valve. Sunod naman nating tatanggalin classmate ay itong cylinder head cover. Gumamit lang ako dito ng 10mm na close wrench. So pwede rin naman kayong gumamit dito ng open wrench. So ngayon classmate ay gagamit ako ng 14mm na socket para ikutin ang ating magneto ng counterclockwise. So habang iniikot mo ito classmate ay kailangan maitapat natin ang T-mark sa may top hole or yung ignition timing observation hole. Ayan. So kailangan yung guhit ay nakatapat doon sa may marking sa may crankcase. Ayan, nakikita nyo classmate, nakatapat po yung guhit, hindi po yung letter T ang itatapat ninyo, kundi yung guhit. At kapag naitapat na natin, i-check natin yung ating mga tappet kung nauuga na ba ito or mayroon na itong play. At dahil dito, sa pagkakataong ito ay walang play yung ating mga tappet, so iikutin po natin ulit yung ating magneto counterclockwise at itatapat natin ulit yung letter T or yung T mark doon sa ating marking sa may crankcase. At sa pagkakataong ito ay iniikot ko po yung magneto counterclockwise at mapapansin nyo nagagalaw itong intake valve natin. Okay, at yan at magsasara na siya. At nakatapat na rin yung T-mark doon sa ating marking sa may crankcase. At yan classmate, i-check natin ulit kung mayroon na bang play or gumagalaw na itong ating mga rocker arm. At yan classmate, mayroon na pong play itong ating mga rocker arm. So kapag may play na po itong ating rocker arm, nauuga na siya, dito tayo mag-check at mag-a-adjust ng ating valve clearance. At yan classmate, uunahin nating i-check itong intake valve. So dito classmate, ang ginagamit ko clearance pagdating sa intake ay 0.06 mm dahil ito po ang nire-recommend ng manufacturer. Okay, so 0.06 to 0.08.
So sa intake po ay 0.06 ang gagawin natin. Papasok lang natin itong ating filler gauge para malaman kung okay ba yung kanyang clearance. At sa pagche-check ko nga classmate, dito sa aking intake ay maluwag na po. Okay, so masyado na pong maluwag yung kanyang clearance, so kaya kailangan natin tong i-adjust. Gagamit lang po ako dito classmate ng 10mm na close range, okay, para ito ay luwagan. So luwagan muna natin siya classmate kapag mag-a-adjust ka, para mai-adjust natin yung kanyang tappet screw. Ganyan lang classmate, luluwagan mo lang yan, tapos i-adjust mo lang yung kanyang tappet. Sisikapan mo lang ito. Kailangan mayroon po siyang kaunting kagat classmate yung ating tappet doon sa ating filler gauge. So kailangan may kagat siya, pero wag naman yung hindi mo na hindi mo na napi-play yung iyong filler gauge. Kailangan may kagat siya ng konti para okay na okay po yung clearance. At i-check mo ito classmate, kapag inuga mo, kailangan hindi mo na iuuga ang iyong tappet kapag nakalagay yung filler gauge dyan. Classmate, okay na itong intake valve natin, okay na yung kanyang clearance. Ngayon naman, ang isusunod natin ay ang ating exhaust valve. At dito, magamit tayo classmate ng 0.08 na filler gauge. Bakit medyo mas malaki yung ating exhaust valve? Kasi po, ito pong exhaust valve ang tumatanggap ng mas maraming init. Okay? So, dahil mas maraming init yung tinatanggap niya, mas madali pong nag-expand yung kanyang mga bakal. Kaya, kailangan medyo maluwang ang clearance ng ating exhaust. So, ayan classmate, ay okay pa ang clearance ng ating exhaust. So, hindi na natin kailangang i-adjust ang ating exhaust valve at okay na po itong ating pag-tune up at isasara na natin ang cylinder head cover at isasara na natin lahat ng mga dapat isara at magsa-sound check tayo classmate kung okay ba yung ating ginawang tune up pagkatapos nating ibalik lahat ng mga cover. At ito na classmate ang ating sound check ng ating makina. At kung mapapansin nyo classmate, mabagal lang po ang RPM niyan, pero one click at hindi po yan namamatay.